Ang dating daan, bakit mali ang aral? Tara, ito ang ating pag-aaralan ngayon. Ang layunin po ng pag-aaral na to ay purely pag-aaral lamang po at walang personal na atake sa mga members ng Ang Dating Daan at personally wala rin ako masyadong kakilalang mga member ng Ang Dating Daan. So ito po ay purely pag-aaral lamang at tingnan po natin kung ano yung sinasabi ng Bible. At nasa inyo na po yun kung kayo po ay maniniwala sa aking mga sasabihin or hindi kayo maniniwala. Kilala po si Brother Eli bilang sinasabing magaling sa Biblia, halos kabisado ang lahat. Pero sapat na po ba yon para sabihin na siya ay nagtuturo ng tama? Bakit maraming mga pastor ang nagsasabing siya ay nagtuturo ng mali? So ito po yung mga pakinggan natin yung sasabihin nila. Yung dating daan, naniniwala sila na maraming Diyos. Yan yung explanation ni Eli Soriano. And then pagdating kay Jesus Christ, parang tama yung doctrine kasi Diyos si Jesus para sa kanila, Diyos at tao eh. Kaso nga lang, pag pinakinggan mo na, si Jesus Christ parang alikan siya. Diba? Yan yung katawan niya, yan yung tao. Sa loob nun, yung pera, yun yung Diyos. Ibig sabihin, si Jesus, yung pagkatao ni Jesus, container lang. Yung nasa loob ni Jesus, yun ang Diyos. So, isang heresy to in the past, long time ago, na nireject ng Christianity sa one of the councils. So, salvation nila is by faith and works then. Yung binabanggit po niyang heresy in the past, ito po yung Docetism po, no? So yung paniniwala ni Eli Soriano is hindi na po yan bago. Nung unang panahon po, nandoon na yung paniniwala ng Docetism. Either kinopya niya lang or hindi natin alam, no? Pero yung paniniwala ng Docetism ay ganun din po ang kanyang paniniwala kay Jesus Christ na kung saan ay kinondem po ng early Christians doon sa council. Ngayon, regarding naman sa salvation by faith plus works po nila, mali pong turo yun. So maganda po na i-exegete nila yung passage ng Ephesians chapter 2 at punta sila sa Greek language para mas maunawaan po nila kung anong ibig sabihin nun. Mas maganda mag-consult sila sa mga Greek scholars para maunawaan talaga nila kung anong ibig sabihin, especially yung Ephesians chapter 2 verses 8 to 10, no, na napakalinaw po ng sinasabi na yung ating faith, yung salvation, maging yung grace ay buhat lahat yon sa Panginoon. Wala tayong inambag doon, no? Hindi galing yun sa atin, kaya walang dapat na ipagmalaki ang sinuman. Isa pang bagay na hindi nila pinaniniwalaan ay ang Trinity. Kasi nga daw wala daw yung salitang Trinity sa Bible. Pero kapag pag-aaralan natin yung concept ng buong Bible ay naroon po ang Trinity. Regarding sa salvation, ang God the Father ay sined niya si Jesus Christ, yung kanyang anak. Si Jesus Christ ay namatay para sa atin, para bayaran ng ating mga kasalanan. At yung Holy Spirit naman po ay nagko-convict sa mga nagawa nating kasalanan para tayo po ay lumapit sa Diyos. So, yung Trinity po ay present sa salvation para tayo po ay maligtas. So, yan po yung summary ng pastor na nagpaliwanag kanina na kaya mali po ang turo ng Ang Dating Daan ay dahil sa mali yung kanilang paniniwala kay Jesus Christ, mali yung kanilang paraan ng pagkaunawa sa kaligtasan, at mali po yung pagkaunawa nila pagdating sa Trinity. Sa akin naman po, ang nakita kong mali ay sabihin nating, actually mag-focus lang ako sa isa pero meron pa akong punang isa, no? Bali dalawa. So, yung issue ng hermeneutics, yun yung sa akin. Tapos pangalawa is, bakit wala silang statement of faith? Naghahanap ako sa website nila, kung saan ako nakapunta. Wala akong makitang statement of faith nila. Buti pa yung Iglesia ni Cristo meron. So, dapat ay, ano ba tong statement of faith? Ito po yung listahan ng mga paniniwalaan mo o pinaniniwalaan mo na halimbawa, regarding kay Jesus Christ, ano yung paniniwala mo? Regarding sa kaligtasan, ano yung paniniwala mo? So, dapat ay meron ka nito, no, para makilala ka or makilala ka ng mga tao. Regarding naman po sa methods ng kanilang hermeneutics, tinatawag nila itong spiritual. Comparison ng spiritual sa spiritual, pareho sila ng Iglesia ni Cristo. So, hindi na ako magtataka kung bakit pareho sila ng Iglesia ni Cristo.
Kasi yung organization nila ay galing din naman sa Iglesia ni Cristo. So pakinggan natin to. We do not base our doctrine or our teaching in the Church of Christ simply by means of grammar. As 1 Corinthians 2:13 says, you have to compare spiritual things with spiritual. You do not make a theology of one single. Ngayon pakinggan naman natin yung kay Eli Soriano. Paano mo mauunawaan ang Bible? Ang pagkaunawa sa Biblia hindi para sa lahat ng tao. Kaya nga ang Biblia ay ipinagkakaloob ang pagkaunawa sa mga mangangaral na galing sa Diyos. Sila ang may tungkulin na saliksikin ang Biblia. Ang ibig sabihin ng saliksikin, hahanapin mo yung magkakaugnay na mga talata, magkakaugnay na mga diwa, pagsasama-samahin mo yun. 2:13 ng unang Korinto. Na ang mga bagay na ito ay atin namang sinasalita, hindi sa mga salitang itinuturo ng karunungan ng tao, kundi sa itinuturo ng Espiritu, na iniwawangis natin ang mga bagay na ayon sa Espiritu sa mga pananalitang ayon sa Espiritu. Pinagsasama-sama yung mga magkaka-espiritu, yung magkakadiwa. Parang ganito ibig sabihin niya, kapatid. So ganun po nila ginagamit at pinag-aaralan ng Biblia, kino-compare lang ang spiritual sa spiritual. So pwede nating sabihin na spiritual interpretation yung ginagamit nila, samantalang may mga iba rin na gumagamit ng allegorical interpretation, pero ang tama pong interpretation ng hermeneutics ng Bible ay ang literal translation o literal interpretation. So nagkakaroon po ng problema kapag iba po yung pagbasa nila sa isang text. Sa maayos po na hermeneutics, kinakailangan yung historical, grammatical, syntactical context para mas lalo po natin maintindihan ang Bible. At yun po ay hindi nila ginagawa. At hindi sila naniniwala dahil wala daw hermeneutics sa Bible. So balik tayo doon sa inyong paniniwala na kayo ay kapareho ng Docetism. So masasabi ko na ang dating daan ay Antichrist based sa 1 John chapter 4 verses 1 to 4. Paano ko nalaman? Hermeneutics. Aralin nyo po yung historical, grammatical, syntactical context, kung sino po yung kausap ni John na mga false teachers and prophets na nagtuturo ng mali. So yung turo na nila at yung turo ng ang dating daan ngayon ay magkapareho. So sila ay Antichrist. Again, ito po ay pag-aaral lamang. Nasa inyo pa rin po kung maniniwala kayo sa mga sinasabi ko. Ganun pa man, mag-like, share, and subscribe po kayo para updated kayo sa mga future content na aking gagawin na may kinalaman sa Biblia. God bless.